Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW. Saan man sulok na mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay. Long live FLM family, solid. O mga kaibigan, ang update natin ngayon is kasalukuyang nagaganap ang 24 hours prayer rally. So pangalawang live na ito eh. Doon sa nakita ko, yung una kanina 9 hours and 16 minutes. Doon naputol yung linya. At panibagong live na naman to. Ito ngayon. So, nagpapasalamat tayo kahit papano naman nire-recognize pa rin tayo ni Sekiyama. Kinikilala tayo ni Sekiyama na isang FLM supporter. Because I'm not consider myself as an FLM vlogger kasi hindi naman ako magaling mag-vlog. Hindi ako magaling magbigay ng mga reaksyon. Pero laking pasalamat at kahit papano kinikilala tayo na isang FLM supporter, na solid supporter FLM, na kahit anong mangyari andito tayo. Ang laban ni Francis Leo Marcos ay laban ko din. So yan yung yung nagaganap ngayon. Andito si si Madam Alien Star, si Idol Ferdy. Ang galing ng mga punto ni Sir Ferdy. Si Josie De La Cruz, American Samoa, Sir Alfa Romeo, Lemor Creation, saka si JC, si Susana, si Sekiyama, saka si Ma'am Eliza D. So talagang ang daming tao, ang daming nakikiisa sa prayer rally. Ang galing ng mga pinupunto kanina ni Freddy na dapat talaga ibigay yung bail kay Francis Leo Marcos. Kung mapapanood yung mga kaibigan, yung 5 manok, ilabas mo. Big ballpen. Yun yung pagkakaano kanina gumawa lang ako ng vlog para kahit papano naman may upload naman ako. Shout out Kakusa TV. Ikaw, si Kakusa TV, lagi nagko-comment dun sa mga video ko. Madalas niya pinanonood. Sabi niya sa akin, salamat, maraming salamat pre. Maraming salamat FLM family. Sabi ko sa kanya, kung gusto rin niyang makatulong yung gusto rin niyang lumaki yung YouTube channel niya, gusto rin niyang makilala siya bilang isang FLM supporter. Sabi ko sa kanya, total magaling, marunong siya magsalita. Hindi siya yung katulad ko. So, gumagawa siya, yung huling video na napanood ko sa kanya, yung meron siyang pinakain na homeless doon sa New York yata, kung di ako nagkakamali. Tapos meron siyang old long lost friend na pinadalahan niya ng tulong. So mabait na tao si Kakusa. Yun yung yung channel niya. Shout out sa iyo, pre. Maganda ang trabaho siguro ni Kakusa. Dito kung may overtime lang sana, ang sarap sanang walang overtime, walang extrang pera. I-play ko lang ng konti to, kahit mga 20 minutes siguro na video, makagawa man lang ako. Ang ganda nito mga pinupunto dito talaga ni Freddy kanina. Isipin nyo mga kaibigan grade 1 lang ang tinapos ni Freddy. Tapos isa lang siyang herbalist. Pero naman pagdating naman sa batas, tsaka yung pagdi-deliver, yung meaning nung batas na kanyang sinasabi, habang sinasabi niya ay nararamdaman natin mga kaibigan. So yung irregularities, yung pagkakaroon ng illegal detention, mula sa illegal detention, mula sa ganito, mula sa ganyan, detalye by detalye nasasabi ni Freddy. So ayaw niya sabihin kasi kung talaga yung background niya or pero mataas ang pinag-aralan nito. Magaling mag-isip at magaling mag-analyze, lalo na doon sa yung mga criminal aspect, yung mga ganyan, sa mga weakness, sa mga kasi talagang niya, may fashion siya doon sa sa mga bagay na yan. So tayo FLM family, gaya ko na ordinaryong FLM supporter, puso ang pinaiiral ko kasi ramdam na ramdam ko yung ginawa nila kay Francis Leo Marcos. Tapos kanina, habang nakikinig ako ngayon, dito sa live na to,
tinatanong ni Alfa Romeo kung gusto nating malaman yung pinaka ulo, yung nag-uutos kay kay Big Ballpen. So mga kaibigan, ang inaano nila dito, kaya nagkaroon pa nga ng bidding kanina eh. Umabot yata ng 175 yung yung 175,000 yata yung bidding. Kanina si Miss Maria Wright, si Alfa Romeo, tapos yung isa, tapos yung isa rin to 25k yung sinasabi. Hindi ko lang maalala yung mga names nila. Inaano nila si Balico na ikanta na. Pero kahit naman hindi, mga kaibigan mararamdaman naman natin, makikita naman natin sino ba yung sinusunod nitong mga United Talino Warriors. Sino ba yung mga galamay nila? Saan ba bilong yung mga tao na yan? Kanino bang supporter yung mga tao na yan? Di ba? So, meron tayong haka, pwede tayong magkaroon ng haka kung sino ang nasa likod nito. Kasi malaking tao to, mga kaibigan. Katakot-takot na kahihiyan pag nalaman kung sino tong tao na to. Ang masasabi ko sa iyo, kung sino ka man na politiko ka, kung sino man kayo, may panahon pa para kumambyo kayo at usigin kayo ng inyong mga konsensya, dahil hindi nyo mabubulag ang tao. Di ba? Kung wala kaming nakitang irregularity o irregularidad doon sa mga pangyayari kay Francis Leo Marcos, hindi mabubuo tong FLM family, hindi lalawak, hindi magiging ganito kalaki ang bilang namin kung hindi namin nakikita na merong irregularidad na nangyayari. So, sinasabi naman ni Sekyama na marami daw good news, pero hindi pwedeng ilabas sa social media. So, irerespeto natin yun. Tsaka nararamdaman naman natin, mga kaibigan ang tao nandito lang. Oh no, 1,167 na ngayon nanonood. Di ba? Talagang ang dami. Pwera pa dyan yung mga tahimik lang, yung mga may mga trabaho na yun, talagang nakasubaybay lang, nanonood lang dyan. Napakalaki ng bilang natin, FLM family. Talagang hindi biro-biro ang bilang natin. Tapos kasama pa natin ang pamunuan o ang kapatiran ng iglesia. Ramdam ko, mga kaibigan, na ang kapatiran ng iglesia ay nasa side natin, dahil nakikita nila. Meron dito isa official ng official dito ng sa Canada ng iglesia. He believes in Francis Leo Marcos. Dumadami palalo yung mga lumalabas na dumidepensa na kay Francis Leo Marcos. Kasi sa tagal ng panahon, ang dami nilang tinatanim na kaso. So, di ba? Naalala ko yung sinabi ni Apo Lakay dati na na ayaw pa nila akong palabasin. Narinig ko rin yan sa isang sa aking bubwit. Yung nasabi ko ngayon kahapon yata o nung isang araw na ano ba si FLM, sabi ko sa kanya. Yung unang pag-uusap namin, nadulas siya sa akin na siya ang namamahala. Siya ang namamahala ng mga negosyo. Parang ganun, to be exact ang nasabi niya sa akin. Siya ang namamahala ng mga negosyo. Tapos ayaw pa siyang palabasin. So, baka hindi natin pwedeng basta kung ano yung nararamdaman ng karamihan. Di ba?
meron silang malaking inggit dito kay Francis Leo Marcos. Big ball pen, mahuhulog ka na. Kung mangumpi ka lang, kung mangumpisal ka na lang, kumampi pa sa'yo ang taong bayan. Ilaglag mo na yung amo mo. Ito naman si Yulin Marcos naman, bigla siya nagpakita doon di ba? So, hindi natin inaasahan na mayroong isang Yulin Marcos na na magpapakita doon. Sino kaya nagpagalaw dito kay Yulin Marcos? Di ba? Yung inutusan nung nag-utos, at yung inutusan nung nag-utos pa ulit para pagalawin tong isa o para magkaroon ng papel itong isa para malihis. Di ba natunaw nga yan nung tiningnan ni Apo Lakay dun I am a Marcos. Ginanon niya talaga si Uling. And if you have a problem I being a Marcos, then go to my mother. O di ba parang ganun si Uling parang na si Uling talaga o di ba yun, mata sa mata talaga yari ka rin na Uling, may kalalagyan ka dyan. Mayroon ka pang nalalaman na may pa-banker ka pa na nalalaman trabaho daw niya banker, businessman. Part-time rin siguro, part-time yung part-time budol din siguro to kasi merong nagsalaysay noon na sa Espanya na niloko daw niya ayon dun sa mag-asawang Pilipina, tsaka yung foreign national yata yung asawa ng Pilipina. Kumakalat din yung picture na yun yung tinayo na parang restaurant na parang ganun. Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan na medyo magaan ng konti rin yung pakiramdam ko ngayon, hindi kasing bigat nung mga nakaraang linggo. Pero wala naman ako maisip na topic na ito nga, kanina pa pinag-uusapan din dito, sinasabi rin ni Sir Freddy na yung mga binayolate, yung mga karapatang pantao na na-violate dun sa kay FLM, yung illegal detention meron pumasok dun sa Miranda right, meron din yata pumasok din yata yun. Tapos yung pag-extort may kaso na yata yun. Ano pa ba ang mga irregularities na nabanggit niya kanina? Madami siyang nabanggit kanina meron siyang mga pinapaliwanag na meron siyang binasa o meron siyang naiintindihan na sa isang Supreme Court ruling, parang gano'n yung sinasabi niya kanina, na dun sa arraignment, kung wala yung complainant dun sa arraignment, dapat pinakawalan muna si Francis Leo Marcos kasi 2006 pa yung kaso na yun, tsaka maraming irregularities. Unang-una, iba yung pangalan. Para sa akin, pero sabi nga talagang pinagplanuhan na nga talaga kasi. Isipin nyo mga kaibigan ang dami nilang binayolate dun, pati yung social distancing dun hindi na nila sinunod. Isang ban isang ano ba yun, yung Mitsubishi na yung parang Revo na yung style Revo, yung kasabayan ng Revo na nilabas, tapos 2 kotse. Tapos ang ginamit nilang palusot doon meron daw
tip sa kanila. So, sa investigasyon na gagawin dyan, pagka nasampahan ng kaso itong mga arresting officer na to, mauungkat yan din kung sasabihin na meron nag-tip, syempre sa husgado, dalahin nyo rito kung sino yung nag-tip, gusto namin makilala. Kasi witness din yun. O, tao hihimayin din ngayon yun. O, bakit mo nasabi na ganito? Bakit mo nasabi na ganyan? Ganon yung nun. Harapin nung tsaka napakabigat daw ng mga penalty nitong kakaharapin ng yung mga makakasuhan dito sa extortion, illegal detention, tapos yung maraming kaso na mabigat ang penalty. Sa extortion na lang ilang count yun, may mga lalabas pa daw na magrereklamo na nabiktima nitong mga tiwaling alagad ng batas na ito. So yan, aabangan natin yan mga kaibigan. Sa mga susunod na araw siguro magbibigay si Alfa Romeo ng ibang mga pasabog. Kasi syempre prayer rally ito. Hindi ko alam kung magsasalita siya dito ng si Madam Alien Star. Sino ba to? Si Madam MC ba to? Hindi ko kasi bago yung pangalan di ba mga kaibigan, ang sarap tingnan pag magko-comment ka tapos moderator ka di ba? Sarap tingnan yung and then ang dami sila, Amalia Bautista, si Mark 26, si Kaijen Chris Channel, di ba? Nagja-jacket si Sekyama ngayon, yung mga alam niyang mga FLM supporters talaga na solid. Di ba? Ana Velasco, alam ni Sekyama. Sa araw-araw na nire-review niya lahat yung mga messages diyan. Tayo matagal na rin tayo na nagko-comment diyan. Ana Mi Amor. Di ba? Mark 26. Hindi ka basta-basta bibigyan ng jacket sa channel ni sa bahay na sa mansyon natin kung hindi ka kahit papano may idea sila kung sino ka. Ganun yung Madi Santos. Di ba? Si Madam MCM nga, FLM lang malakas ang taray ni Madam MCM. Yes. Dahil hindi biro ang pwersa natin mga kaibigan. Sinasabi nga ni Sekyama hindi pa nagsasalita ito si Madam MCM. Pag ito ang nagkwento, pag ito ang naghayag, pag ito umuwi at maglabas at magsabi dun sa mga tao na dapat magsalita, talagang magigiba yung mga talaga dito. Maraming magigiba rito, maraming masisira sa tao dito. Kaya iniingatan nilang maigi yan. Binibigyan nila ng time to unite. Dahil hindi biro-biro ito mga kaibigan. Babes Marinas. Ano mga natin. Shout out na kayo. Shout out to us for FLM family. Shout out to us, solid family. Di ba? Blue name. Nakatuwa yung ganyan. Love you, Ma'am MCM from Amalia Bautista. Guilty pleasures. Ano po kulang ng angel ninyo sa kabila? At itim kayo po gusto ko naman panood ulit yung gagawa lang ako ng Bukella na Jules Lazaro, LC Texon, Maria Wright, Jem Bargis, Grace Chung, Ana Velasco, Sarah Labiers, Annalyn Cañizares, Ray Vergara. Do what you can. All you have to do is to buy peace
para makalabas na kayo sumabay sa tugtog. Yan ang laro ng government natin. Sumabay sa tugtog. Ano ba ibig niya sabihin doon? Kung maintindihan. Pero para sa akin talaga mga kaibigan, nadidikit na tayo sa politika. Lalo pang titindi itong labanan na itong mga kaibigan kasi papasok na ang 2021. So, malapit na mag 2022. Talagang mararamdaman. Ika nga ni ni Sis Victoria Vlog talaga naku. Iba talaga. Hindi laspag. Ika nga ni Sir Alpha Romeo, hindi laspag kumbaga tuyot na. Kinakalawang na kulay, kinakalawang na. Parang nangingilo ako pag yung mga kalawang na ganyan, parang pinagkiskis na bakal. Tapos ganun pa ang ugali, mayayari din yung boss nyo. Kamote. Luz Martin ang taray ni ating ngayon. Laban tayo. Rod Lionheart, 21 Lopez. Tama ka dyan, Madam Jingjing Marcos Reyes. Ellie Texon. Diba? Hahaha. Talog mo, Ma'am MCM. Hahaha. Ang biyag. Diba? Hindi pa magsasalita yan ng Pero kung kinakailangan na talaga siyang lalabas, uuwi sa atin, pati si Doktora Erly Ancheta, yan ang mga maraming key witness that will testify for Francis Leo Marcos. Maraming magte-testify sa kanya. Hindi rin biro-biro yung mga taong lalabas pa dyan, mga kaibigan. Dahil talagang mabubuwag talaga tong mabubuwag. Pero may pambayad sa abogado 38 na abogado gaga ka. Inday, garutay. 6'5 nga di mo mabayara. Buwang ka, inday. Ang best June. Ang liwa-liwanag nga nun, di ba mga kaibigan, nag-viral yun sa Facebook. Di ba? Yung pangyayari na yun. Kitang-kita talaga doon yung violation, mga kaibigan. Bakit hindi pinansin ng Rapid Tulfo in Action? Bakit hindi pinansin ng Office of the Mayor ng Manila? Bakit hindi pinansin ng GMA7 na narinig ko kasi na ipo-forward raw nung isang member ng yung isang kasamahan ng Laser Vision, ipo-forward daw niya kay Mike Enriquez. Bakit walang umaksyon o wala man lang kahit nakatiting sa mainstream media ang gustong magsalita o ang gustong mag-topic o gustong ng usaping Francis Leo Marcos? Bakit wala? Siguro yung mga kaibigan, kasi malaking tao ito, malawak ang connection nito. Itong politiko na to, magaling kasi pag sinabi nila na ganito, ganyan, akala nung mga media, totoo yung sinasabi nila. Kasi pero pag nahayag dito, mga kaibigan, dito sa social media, mababasag yung mga kasinungalingan ng mga politikong yan. Lalabas yan, mga kaibigan, maniwala kayo. Lalabas ang katotohanan kung sino yung nasa likod nitong pangyayaring ito kay Francis Leo Marcos. Isipin nyo na lang, mga kaibigan, talagang FLM family, talagang andito lang tayo, walang iwanan to, walang sukuan nito. Ang laban ni Francis Leo Marcos ay laban nating lahat, tayong mga Pilipino. Hindi tayo papayag na ganyan. Yung mga talino warriors na to, walang bilang yan, mga kaibigan. Ang trabaho lang yan ay sirain lang yung pagkatao ni Francis Leo Marcos. So konti lang yung naniniwala sa kanila. Dati maraming naniniwala sa kanila na pero itong mga lumilipas na buwan, isa-isa na dito na
sumusuporta na kay Francis Leo Marcos. Marami na dyan. Yung mga ibang kagrupo nila dati na mga tumiwalag na ano, na kumukuha lang ng magandang belo yan para magsalita in favor of Francis Leo Marcos. Kumukuha lang yan ng tiyempo. Initingnan lang nila yung laro kung talagang lumalaki na lumalaki pa yung FLM family. Marami pa diyang ano, babaliktad. Marami pa diyang babaliktad, mga kaibigan. Tandaan nyo yan. Dahil hindi nila magigiba ang FLM family. Talagang solid na solid tayo eh. Na mga ano, ang hawak lang naman yan sa ano eh, pero yung iba pa yung mga tortures and extortion din eh. May marami, ano, papatay mo lahat yun. Paano ka kikilos eh, ang daming spy sa loob ng NBI. Alam mo kuya, Magkamali ka na kilos, yari ka. tsaka alam mo kuya, kagandahan dito, no, kuya Ferdy. Diba, Yes. Tinanong ko to, nilabas natin to, nila Alfa Romeo, nilabas ko tong sama ng loob ko dito sa hayat na kip na to na si Victor Lorenzo. Pero siyempre yung mga yan, may kalendaryo yun, may mga naka-schedule yan, di ba? Lalo na yung mga alaga nila ng Chinese. Malamang yun ngayon, naglaylo yung mga yun, hindi na nila sinisingil yun, di ba? Oo. Kasi nabulabog na ayop na cybercrime division. Dahil lang yun sa Ayun mga kaibigan, dahil sa kaganapan na ito sa social media, nabulabog ang cybercrime division. So, ang pinahihiwatig dito ni Sekiyama, yung mga ibang lahi, yung mga ibang ano, yung mga negosyante na hindi natin maintindihan, yung mga negosyante, yung mga foreign national na ano, yun ang tinutumbok dito mga kaibigan eh. Kaya abang-abangan natin talaga yan. At masisiwalat yan. Talagang darating yan mga kaibigan. pagkakamali nila na inargabyado nila si Francis. Tama. Ang tagal ko namin nalahimik. Kasi ang promise mo kasi, Victor ko yung boss, 3 to 4 days na makalabas na siya ng video. Hindi ko na ano kanina kay Sir Freddy, yung araw nung pagkakaimbita nila kay Francis Leo Marcos, yung araw na pagsama ni Francis Leo Marcos sa kanila, sinasabi na ano, yung bek-bek na piyansador na papiyansahan na, sandali lang daw yun. So ang ginawa nila mga kaibigan, dinelay nila ng dinelay. Yun nga mga kaibigan, yung sinasabi ni Attorney Vestido na ano eh, na kung sumunod lang agad si Apo Lakay, kasi nga syempre kabsat, binigyan niya ng timbang yung kabsat, nagtiwala siya kasi kabsat nga eh, di ba? Pero hindi niya naisip na binabaon na pala siya ng binabaon nito, na ano, kumbaga pag nakaharap sa kanya kabsat, okay tayo, pero pag talikod, iba naman yung sinasabi dito sa media, di ba mga kaibigan? Kung si Atty. Vestido yung ano, pinamamadali niya si Sekiyama na kumuha ng barangay clearance, ganyan, kung nakapag-bail kagad sila nung oras na yun. Tsaka isa pa mga kaibigan, bakit hindi in-honor nung NBI yung disease order na dala-dala ni Francis Leo Marcos doon sa kaso ng optometry law? Hindi ko naiintindihan yung kabuuan nung ano, yung disease order, na ibig sabihin nun, kung mabuboid ba nito yung warrant of arrest dahil doon sa disease order na yon. So kung valid kung pwedeng gamitin yung disease order para hindi arrestuhin si Francis Leo Marcos kahit merong yung warrant of arrest na pinresent ng NBI without reading the Miranda rights, violation pa rin yun mga kaibigan. Siyempre nagtiwala siya eh, napaikot siya eh, ganun pala yung style. Tama nga yung sabi nito kanina lang ni Alfa Romeo na yung pattern na ginagawa nitong grupo na to, pare-pareho yung pattern, halos pare-pareho. Bibigyan ka muna nila ng medyo magandang treatment, o kung medyo matigas ka, sasaktan ka nila para meron silang makuha sa'yo, gaya nung ginawa dito sa grupo nitong yung nagbibenta ng fake gold, tapos may media kagad on the spot, kasama nila yung media eh, di ba?
magtataka ka ng ganun, kasama nila yung media. Mini-media nila para malinis yung ano, naka-media yan eh. Malinis yung ano, pero pagkatapos nung media na yon, okay na, pag dinala na nila, ayun na. Tsaka yung sinasabi ni Sekiyama na hindi ko alam kung ilang araw silang natulog dun sa NBI, sa opisina ng NBI, 4 to 5 days na ano, lalabas ka na ganyan-ganyan. Kung ilang araw, legal ba yun mga kaibigan? Yung pagpapa-stay, yung pagpigil nila kay FLM dun sa NBI ng 4 days, dun nila pinatutulog sa opisina, nagiinuman pa raw after ng ano, ng duty. Legal ba yun? Meron bang punto na ganun? Siyempre, batas yan mga kaibigan eh. Hindi tayo ano dyan, pero lumalakas yung loob natin at nabibigyan tayo ng konting knowledge. Pag may mga taong katulad ni Alfa Romeo, katulad nito ni Freddy, na may kaalaman, may pangunawa dun sa mga law ng Supreme Court, yung mga ganito ganyan ng batas, nakakaintindi, napapaunawa niya sa atin. Kaya salamat dito sa mga tao na to na nasa side natin na nagpapaliwanag. Hindi katulad nung ano, parang ang nangyayari dito, tayo yung defense ni Francis Leo Marcos at yung mga prosecutor naman ay kaunti lang yan, yung UTW, yung United Tangengot Tabobo Tamatching Warriors, di ba? Ang lalakas ng loob nila kasi nga pare-pareho rin sila ng pattern. Pare-pareho sila ng pattern. Pare-pareho sila ng tawag kay Francis Leo Marcos. Kasi yun ang utos nung nasa taas. Bakbakan nyo. Hindi siya si ganito, siya si ganyan. Yan ang gustong ipamukha dun sa tao, pero ang nangyari mga kaibigan, baliktad. Mas lalong minamahal at mas lalong umaalingaw-ngaw ang pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man panig ng Pilipinas, gayon din saan man panig ng mundo na merong Pilipino. Diba? Namamayagpag ang pangalan ni Francis Leo Marcos. Sa haba-haba ng laban na hinaharap natin para kay Francis Leo Marcos, unti-unti siya nakikilala ng mga tao. Yung mga dating na huli nila sa mindset, yung mga kalaban natin na may na mindset sila ng mga tao, in the long run, yung mga taong na mindset nila, isa-isa na naglalaglagan sa kanila, isa-isa na nagkakalasan sa kanila, kaya lalo silang kumukonti ng kumukonti. Di ba? Ang dami talagang sumisilip. Shout out talaga dito sa lahat ng ito. Noon, CBS said Patrick focus on Alfa Romeo. Yes. Yeah, yes. Focus on Alfa Romeo. Yes, yes, yes. Dito yata si Sir Nino rin. Shout out si Sir Nino. Yung mga kanina nakita ko, nandun sila, no, sila Kiko Alpabeto na andun. Isang buwan daw siya walang practice sa ano, sa pagrarap eh. Delicates, andun din. Yes, God. Bapo pala ni Alfa Romeo. Ano kaya yung tanong dyan na puro yes, oh? Yung yes din tayo. Yes, siyempre. Dahil maganda yung sinasabi niya. Diba? Kasi kung gano'ng kadami, oh. Lahat ng tao, lahat yan mga kaibigan. Yan pa lang yung bilang ng mga available lang. Diba? Wala pa dyan yung mga kamag-anak ng mga yan. Oh. Wala pa dyan yung mga nasa trabaho. Wala pa dyan yung mga walang pambili ng load, o wala pa dyan yung mga ibang tao. Dami natin eh. Victor, extortionist. Lisa Abugada, yes. Jubita Alcodia.
Ginadyakitan ngayon ni Sekyama yung mga alam niya na FLM supporter talaga ng mga solid. Tapos mga ilang araw syempre aalisin din niyang aalisin din niyang yung jacket na yan. Siyempre kung tayo, hindi tayo nagbibideo, hindi tayo hindi rin tayo basta-basta jajakitan dyan sa channel ni Apo Lakay natin. O diba? Kahit utal-utal ako mag-video, gaya ng mga nakaraang araw, utal-utal, paulit-ulit yung mga sinasabi ko. Pero, I'm expressing my support. What is inside my heart. Eh, sinisiwalat ko na, yan na, yan yung effect, yan yung anxiety. O yan, mahaba na. Kanina sabi ko 20 minutes lang, inabot na lang 36 minutes. Play natin ulit ito. Pero ngayon 6 months na dapat tinupad niya yun kung sakali man tinupad. Wala kang isang salita. Tapos Pinapadama nga eh. Kumbaga kakainin nila muna yung dapat makain. At pag nakain na nila at nakahalata na, yun na. Gano'n yung nangyari niyan. May tinatawaran na kung mamaya sa last part na yun, hinanda ko na yung kabitan, no? Kasi tutulong tayo sa kung sino yung si Kakusa. Sinabi niya i-play all ko siya, sabi ko sa kanya kakaunti pa lang yung video mo, Brad. Pag dami nung video mo, sandali lang may ipi-play all kita ng may ipi-play all pagka nagla-live stream ka na. Kasi yun ang masarap i-play all, mga kaibigan, yung mga nagla-live stream. Pag pinakawalan ko lahat itong ninja ko, binuksan ko lahat ng ninja ko, 1,000 hours, sandali lang. Ang daming account ito, mga kaibigan, 50 ito. 47 na natin bilang ko kahapon, pero gumawa pa ako ulit ng dalawa pa eh. Kasi minsan sa sobrang ko, minsan nadodoble ko. Ito ngayon, dinagdagan ko to ng ng browser, oh. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yung Chromium, tsaka tong Chromium din na isang klase, yung dilaw na Chromium, tsaka tong blue na Chromium. O, ito ngayon yung ng computer, o. Yung CPU ko, 17%, 53% ang gumagana. Yung RAM, ang kinakain niya sa RAM, 13 GB ang kinakain niya sa RAM. O, di ba? Sagad na sagad yung ko. Hindi, 47% pa lang pala yung CPU. Kayang-kaya ngayon yun. Hindi katulad nung dati na ko, yung processor ko dati, yung i5 na 2400, lagi siyang 100%. Hirap na hirap yung CPU. Kasi to, yung basic speed niya 340. Tapos yung turbo niya hanggang 3.60 GHz yata, kung di ako nagkakamali. Sockets 1, cores 4, logical processor 8. Yung dati logical processor doon, 2 lang yata o 4. Kaya ngayon, kayang-kaya din. Bukas lahat yan, mga kaibigan. Yung ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Bukas lahat yan, 16, mga kaibigan. Gumagana lahat yung 16 na yan. Yan ang pang-play all ko. Diba? Pag walang nakahilera, syempre, kahit pa paano yung video ko naman, piniplay all ko rin, syempre. Dahil pagdating ng araw, at qualified na tayo para ma-monetize, kahit pa paano siguro, yung klase ng video na ginagawa ko, pwede akong kumita ng mga $5 hanggang $10 sa isang buwan. Kaya sa atin, mga 500 o kaya mga 300 pesos isang buwan. O, kasi ganun lang yung expectation ko. Hindi ako nag-i-expect na kikita ako katulad nung kita ng mga magigaling natin ng mga vloggers na gumagawa ng video. Siyempre, ibabase mo rin yung sa video na ginagawa mo. And mostly, talaga dito, priority ko lang, sabi ko nung una pa,
pagsuporta lang kay Francis Leo Marcos, yun ang pinaka-priority ko. Tapos yung mga araw-araw na nangyayari sa akin, kung ano yung napagdadaanan ko araw-araw, yung anxiety ko, di ba? Kaya ano, yun, gano'n lang. Nanghingi si si Janet Martin kanina ng ng Lolo Miguel, pwede po bang pasend ng video greetings? Salamat. Ito ang video greetings ko sa kanya. Congratulations, Janet Martin. At na-monetize na ang iyong channel. Good luck sa YouTube channel mo. Pagbati mula kay Lolo Miguel. Bye. Di ba? At least nagkaroon tayo ng panibagong kaibigan sa YouTube. Di ba? Yan ang mga gusto ko mga piniplay, yung ganyan na first week ng December. Okay. Meron akong iti-text sa kanya. Ano daw, Grand LS ko, pwede po kayo umakyat first week daw ng December. Nakakaakyat ba ako dyan naman puro mga kabataan ito nandito dito nga sa FLM family, hindi nga ako makaakyat na nanginginig ako, nagpapanik attack ako dito pa kaya sa mga kabataan na to. Siyempre, kumbaga gusto niyang umakyat ako kasi nakagawa tayo ng mabuti sa kanya, nakatulong tayo dun sa watch hour niya. O di ba? Kung hindi natin siya natulungan dun sa watch hour niya, kung hindi siya narekomenda ni Allen Marie Saison, baka hanggang ngayon kulang pa siguro siya ng mga 200 o kaya mga 300 hours. O di ba? Ang laking bagay yung lahat ng ginamit ko para, sabi ko sa kanya, mga 1 week, wala pang 2 weeks, 1 week o 2 weeks, sabi ko sa kanya, kuha na yan, isasalang ko lahat yan. O nangyari nga mga kaibigan, di ba? Plus yung mga nanonood pa sa kanya na minsan may 30 viewers o 50 viewers, hindi ko masyadong kasi pa nagla-live sila kasi mga kabataan ito yung mga parapol-rapol sila, yung mga laro-laro na hindi tao, hindi hayop, gamit, bagay, mga ganong ginagawa nila. Tapos hindi ko maintindihan yung ganyan. Meron pa yung yung palista, tapos yung comment to this video o nilagyan niya, kinokopya, tapos nilalagay doon sa yung parang karerahan ng kabayo, tapos meron pa yung takbuhan, tapos meron pa ako na sa kanila minsan nanonood din ako pag yung kanya niya kay Lenocan, yung ganoon din yung mga ginagawa niya, kaya ang dami nagpupunta ng mga kabataan, yung mga tao na may mga premyo ng mga palod ganyan, nakakatuwa. Sabi ko nga, gusto ko din sanang gawin yun. Sabi ko dati, pangarap ko yung magkaroon ng live. Kaya kaso, ngayon, walang overtime, wala lahat. Hindi kasya yung pera ko, kulang na kulang. Kaya hindi ako makagawa nung ganun na Pero nakakatuwa, basta nakakatuwa ito mga bata na to. So, at least, yung channel ko, minsan sabi niya sa akin, sige Lolo Miguel, ibababa ko yung channel mo. Kasi syempre meron tong mga yung mga organic na subscriber. O di kahit pa 5, 10, 5, nadadagdagan yung subscriber ni Lolo Miguel. O di ba? Tapos yung mga nakakapanood, syempre, kasi bata ito, tingin ko mga ang edad dito nasa mga 18, 19, ganyan. Kasi parang sa Facebook yata parang nakita ko ng birthday 18th birthday, parang ganun yung nakikita ko. Syempre, ang mga kaibigan nito, mga teenager, tapos mga early 20s, 21, 22, mga ganun ng mga kaibigan nito.
Yung mga subscriber nito, karamihan ganun. O tapos, syempre pagka paki-subscribe si Lolo Miguel o ito, Miguel Benedicto Apo FLM. Syempre, pag kinlik nila yan, pag sinubscribe nila ako, wala silang ibang mapapanood dito kundi Francis Leo Marcos lang ang malakas. Wala sa ibang mapapanood rito. Meron naman, kaunti na lang yung dati kong mga yung mga binibidyoan ko pag yung nagpapalit ako ng gulong, yung mga bumibili ako ng mga tool, yung nag-unbox ako ng camera. Sayang nga itong nabili kong yung nabili kong camera, mga kaibigan, parang hindi ko gamay yung yung camera na yung SX730 na ewan ko kasi parang madilim yung parang merong ganun na etong GoPro, maganda kumuha ng video tong GoPro malinaw kumuha tong GoPro basta pag GoPro ginagamit nyo, gamitin nyo lang yung 1080p kasi pag yung 2.7K tsaka yung 4K, pag ganito na kahaba, nag-overheat pala yan yung masyado nang mainit, matindi pala yung yung processing ng 4K, lalo na siguro yung camera na mga 6K, 8K ang resolution na ginagamit. Kasi meron ako napanood dati doon sa isang YouTube na na gumagawa sila ng yung mga magagaling mag-edit, yung mga professional edit yun na gumamit nung camera na ordinary lang, yung professional editor, yung professional siya na gumagawa ng video, na gumagawa ng commercial. Tapos yung bago lang na nag-aaral ng videography, yung ganyan gagawa ng mga commercial, yung gamit nung bago, yung red yung brand nung nung camera na ginagamit niya. Kung hindi ako nagkakamali, 8K or 6K yung resolution na ginagamit nung camera na yun, $30,000 versus $750. Sa ending, ang lumabas, mas magaling yung pagkakagawa nung yung gumamit nung $750 kasi meron na raw itong experience, 5 years experience para i-edit niya, pagandahin niya yung video na, yung commercial na ginagawa niya. Marunong siya magpalit-palit ng mga kulay, magpa-bright ng konti nung video, yung mga scenery, yung mga ganyan, ang gagaling. So yun lang yung kaya ako napabili nitong camera na to kasi sabi vlogging camera daw yung merong ganun, yung nakikita ko yung sarili ko. Ito nakikita ko nga dito, gamit ko tong itong GoPro app dito sa lumang cellphone, gumagana siya kaso delay. Itong Huawei ko na to, lumang-luma na tong Huawei na to ginagamit ko rin to pang play all tsaka minsan pang dito yung preview, kasi minsan gusto ko nakikita ko kung yung view. Ganyan gamit ko ngayon 1080p by 60 frame per second, wide angle, tapos yung bitrate niya high. Yan yung ginagamit ko. Okay, paalala mo lang. Ganyan lang ang pakipagkwentuhan doon sa mga bata. Wala kang magtatanong ng kung anong kasi hindi natin kaedad yung mga yan. So ano pa bang pwede natin pag-usapan, mga kaibigan? I-play ko ulit ito mamaya-maya lang kaunti, tapos mamaya mag-hunting ako ng yung binayad sa akin nung nagka-carpool sa akin, tinabi ko kasi buwan-buwan yung nagbabayad yung dalawang sakay ko ibibili ko ngayon ng computer. Meron na akong tinatawaran meron akong isa nakita, baka dalawa pa yung makuha ko, pero sira yung isa, pero murang-mura lang naman yung isa, kumbaga parang giveaway lang kung yun ang makukuha ko. Ito mo, papasalamat sobrang thank you po. Diba? Gusto ko yung mga magagalang sa nakakatanda sa kanila.
at saka magalang sa kapwa. Diba? Yun ang gusto ko din sa mga bata na yun, pag yung nagawa mo sila mabuti, na-appreciate nila yung tulong na ginawa. Kasi doon sa mga small YouTuber, lalo dito mga ganito, yung mga palaro, mga ganyan, yung mga nagla-live stream ng mahahaba, talagang ang kailangan talaga nila watch hour para magkaroon ng ads yung mga video nila. Kasi syempre nangangarap sila na kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng vlog. So, maraming potential to mga grupo na to. Tapos ang pinakamaganda nito, pag pinapasubscribe niya yung mga kaibigan niya, yung mga organic niya, na ano ba tong si Lolo Miguel? Ay, ang bait naman ni Lolo Miguel. O, sige, subscribe natin. Subscribe yung mabait niya, sinasabi nila, mabait yan. Di ba? Pag makita nila puro FLM, mariregister ngayon sa isip nila yung mga kabataan na ano, kasi si FLM pala yun. Oo, yung pala yung ano, narinig ko nga yun, yung nagtumulong, yung nagbigay, yung gumawa ng kabutihan, di ba? At least ngayon, makukwento naman nila ngayon sa mama nila. Maano na bang balita kay Francis Leo Antonio Marcos? O kasi itong na-subscribe ko to si Lolo Miguel, ito yung tumulong dun sa kaklase ko o dun sa kaibigan ko. Francis Leo Marcos supporter pala ito. Siyempre, kumbaga yung hindi naman nagsi-cellphone yung tatay o yung nanay niya masyado ng sige, YouTube, sige, type mo nga, Francis Leo Marcos, di masusubaybayan ngayon nila. Mare-refresh ngayon sila, oo, anak, ito yung bigas na natanggap natin, yung bigas galing kay Francis Leo Marcos nung lockdown, na ito yung tumutulong, ito yung nagbubuwis buhay para tulungan ng mga kababayan niya, di ba? Napakaganda mga kaibigan. So, kanina dito nagko-comment ako, may nagsa-shoutout din sa akin, Miguel Benedicto Apo FLM, shoutout sa iyo. Di ba? Kaya maganda talaga yung ilalagay mo talaga yung FLM. Kasi supporter ka ni FLM eh. Hindi naman tayo yung katulad nung ibang mga mga dating mga vlogger na ginagamit lang nila yung FLM eh. Tayo kitang-kita naman na hindi natin ginagamit ang isang Francis Leo Marcos para sa pansarili nating kapakanan o kaya pansarili nating interest. Ginagamit natin yung Francis Leo Marcos dahil supporter tayo ni Francis Leo Marcos. Yun sa akin mga kaibigan. 984. Hindi bumababa sa 900. Anong oras na ba sa atin ngayon? Alas 5 na ng hapon. So dadami pa doon ang dadali. Yan, nakakatuwa mga kaibigan. Talagang Ati MC Blood, correct. Grower Ayag, silent supporter. Jess Sardin, yes. Alfa Romeo, Gloomy Side Canada. Shout out nga pala sa FLM Canada, long live. Dahil member tayo ng FLM Canada eh. Ibihira lang tayo mag-text dito. Shout out Gina Abayon, check your email because I sent $100 Canadian. Please reply if you receive the money. The password is that money is for our Mayaman Challenge. Please reply if you receive it already. Meron silang Mayaman Challenge. Hindi naman ako makasagot. Hindi ako makasagot kasi nga walang overtime. Pero kung may overtime ako, $50 o kaya $100, kayang-kaya ko ilarga yun. Kung may overtime, lumulubo nga yung utang ko eh. Dahil walang overtime, tama-tama lang halos talaga pambayad dito sa bahay. Pambayad ng mga bills. Yung ibibili ko ng computer, yung binayad lang sa akin ng carpool. Tapos ginawa ko, hindi ako tumaya ng lottery nung last week. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pangarap ko. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Hindi ko pa chine-check yung lottery. So pwede pa rin ako mangarap kasi hindi ko pa na-check eh. Kasi pag chinek mo na lang gano'n, ganyan mo sa machine, nanalo ka lang ng ganito, o free ticket lang.
o walang panalo. Hindi ko pa sinecheck, kaya pwede pa ako mangarap dire-diretso. Di ba, baka next week na ako tataya. O kaya pag may sumobra akong pera mamaya, kasi birthday ng asawa ko na next week, may pangako ko sa asawa ko, kailangan kong bilihin yun. Lulubo na naman yung utang ko, mga kaibigan. Hindi pwedeng hindi ko bilihin yung gusto niya. Kasi sinabi ko sa'yo, sabi niya sa akin, babes ang tawag namin eh. Babes, gusto ko to. Sabi ko, sige sa birthday mo. Pinag-iipunan ko, kaso kulang pa yung naipon ko. Bala na. Kaskas na lang. Parang sa atin eh, kaskas lang, kaskas. Ganun na lang yung ikakaskas lang. Ito yung pinagandang, nilagyan ko na ngayon ng dalawang ayan. Kung makakakuha ko ng dalawang laptop, diyan ko ipapatong pang play all. Ayan o. Ayan yung mga hilera ng play all ko. Ayan o. Ayan. Ayan o. May dalawang laptop na dyan na gumagana. Naghahanap lang tayo dyan sa Kijiji. Parang sa atin yung sulit.com dati, parang gano'n yung Kijiji dito. So manghahunting ka ng yung babaratin mo. So yung tinatawaran ko ngayon, Sony Biaho na E-Series. Yun lang tinatawaran ko ngayon. Sony Biaho. So yata siya, second generation siya na i5. Ang problema, hindi ang usapan namin ngayong Sabado ko bibilihin. Mura lang mga kaibigan. Pag hindi siya sumagot hanggang mamaya, dadayuhin ko tong isa, malapit din lang dito. Mas mahal lang siya ng kaunti, pero may chance na dalawa yung makuha ko. Kasi yung isa, merong sa program may problema. Hindi ko lang alam kasi kung may CD yun, kung kaya kong gawin. Kung hindi naman, okay lang, tapon na talaga, dudurugin ko yung pagka hindi gumana bago ko tapon. Susubukan ko rin palitan ng mga hard drive, mga tingnan ko kung mapapagana ko. Hindi ko pa sigurado kung alin yung makukuha ko, pero sana dalawa yung makuha ko ngayon. Ilalagay ko dyan, tapos lalagyan ko ng tagli-5 account. Dito ba ilang balak lang dito? 1, 2, 3, 4, 5. Pag yung nakuha ko yung Bostro, yung Dell na Bostro, 6550 yata yun eh, o 65 basta yung medyo luma na i5, second generation yata yun, o third generation na i5. Magandang klase yung laptop na yung mga kaibigan. Tingnan ko yung review, business class pala yung laptop na yun. So di powerhouse yung machine na yun. Pag yun na nakuha ko mamaya, 24 oras din yan dito. Walang patayan yan pag nagpa-play all tayo. Kaya ito ako nakuha ko lang ito, 20 ko lang ito nakuha, 20 Canadian dollar, 300 pesos lang. O nilagyan ko yan ng ilang ba nakalagay dito, 1, 2, 3, 4 lang, kasi mahina yung processor nito. Hindi niya kaya yung 5, 2.10 GHz lang. Eh ito 6 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kaya nito. Ito siguro kaya ko panlagyan to ng isa, kasi ilang pa lang ba yung yung nakukonsume niya sa 5 account. 17% ng GPU lang yung nagagamit yung 5 account. So pag pwede ko pa itong lagyan. Ay, naka-off pala yung iba, kaya pala ganun. Isa lang pala yung gumagana, kasi ko kanina, in-off ko. Siguro nire-reset kasi nung anak ko yung wifi pag bumabagal. So ayan na, 1 hour na mga kaibigan. Sana laging ganito yung mood ko, tapos meron tayong magandang topic, yung pwede ako makangiti-ngiti, pwede ako makatawa-tawa. Naalala ko tuloy yung tawa-tawa eh. Paborito nung ko yan eh, nung kuya ko yan eh. Kinakaya niya, kuha mo ko ng tawa-tawa. Ihingi mo ko, ihingi mo ko ng tawa-tawa. Eh kasi nasa Makati yung kapatid ko, tapos ako nasa Cavite. So pag pumupunta ako doon sa amin, lagi na sinasabi, magdala ka ng manghingi ka ng tawa-tawa. Hindi ko anong kasing yung dahon yung tawa-tawa na yun. So yun lang mga kaibigan.
Siya ang tagapagligtas ni Sir FLM. Let's pray all. Leon Javier. Okay naman dito sa Leon Javier. Kaibigan natin yan. Dati ginawan ko ng reaksyon niya kasi di ba nagkagulo-gulo dati na ano, yung tinanggal siya ni Inay Mary Ann sa FLM family. Tapos ano siya sa Facebook niya na nagpapaalam na siya na na raw siya. Ganyan. Ginawan ko ng reaction kumalat yung reaction na yun, binura ko lang dahil nga FLM family kaya binura ko yung yung reaction ko na yun sabi niya sa akin, bakit mo naman ako ginawan ng ganyan? Ano pa yun binlag pa yun, binigyan pa ng reaction ni Icol Dilleran yung vlog ko na yun binigyan pa ni Icol Dilleran ng buhay pa sila yun tinigok mo na sabi ni Icol Dilleran kasi yung mga time na yun si Icol Dilleran ang may hawak ng ng YouTube account nito, tinulungan niya to si Leon Javier na lumaki yung subscriber. Kaya sabi ko na lang na humingi ako ng pasensya ganyan kasi FLM pa rin naman kasi yung pinaglalaban nito ni Leon Javier. Kung ano man yung iba pa niyang mga kasi si Sir Makmak hindi sila okay ni Sir Makmak, ayaw ni Sir Makmak na yung ewan ko kung nila ni Sir Makmak, pero pareho ko silang sinusuportahan kasi pareho silang FLM defender. Pero kung ito magbabago to ng takbo ng kung hindi na siya magiging FLM, siyempre kalaban na rin yan, pero hanggat FLM yan, FLM family, kakampi natin yan, di ba? So ano pa ba pwede natin pagkwentuhan mga kaibigan? Sony Yahoo laptop, i5 din yun yung tinatawaran ko na isa Hindi ko lang alam kung makukuha ko mamaya kasi ayaw mag-reply. Siguro hindi nagre-reply yun hanggat wala pa yung Sabado kasi siguro baka iniisip niya baka may bumili pa ng mas mahal kasi mababa lang yung tawad ko sa kanya, halos kalahati yung presyo niya Ano regalo ni Boss Lee kay Donna St. Peter Plan? Napahaba ko na tuloy yung video barado na yung ilong ko. So tuloy-tuloy lang ang suporta mga kaibigan kay Francis Leo Marcos sa FLM family. Ipalagalan pa natin lalo ang kabutihan, yung kabayanihan na ipinakita, na ipinamalas ni Francis Leo Marcos sa sambayan ng Pilipino. Francis Leo Antonio Marcos, higit ka sa lahat ng Marcos na nabubuhay sa panahon na ito. Abiyag ka, Francis Leo Marcos. Magandang umaga, tanghali man o gabi Pilipino, saan sulok man ng mundo tayo naroon. Lolo Miguel is here. At doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel, yung mga kabataan na nag-subscribe kay Lolo Miguel, mabuhay kayong lahat, mag-aral kayo mabuti, makinig kayo sa inyong mga magulang dahil walang hihigit sa payo ng mga magulang. At solid FLM, mabuhay tayong lahat. God bless us all. Abiyag.